Hello everybody! Kami po ay nagbabalik sa aming podcast na Rod and She Podcast. So, kamusta po kayo? This is our third episode and thank you po sa mga nanonood, nakikinig, and so, Nakikinig? Nakikinig, Nasa radyo na podcast. ba tayo? yung iba kasi lang, parang naka-background lang. Ganun. Yeah, welcome po sa inyo and kahit pangatlong episode pa lang namin to, nandiyan pa din kayo. At Tagal yeah. mag-upload. ang Sorry tamad. naman na po. Sorry po. Okay, yeah. So, kumusta naman tayo? Okay naman. Ito, mga pagod pa din. Pag tired parents pa din. Patulog pa lang ng mga anak natin. Nasa katutulog taas na pa sila. lang nila. Kaya ngayon pa lang din kami nakapag-record. Yung isa habang nagpe-prepare ako dito, bumaba. Sabi niya, Daddy, love muna. Gusto tabi tayo. Papahag muna. Nagpapahag Ayan. siya. Oo, ganun. Yeah. So, mabuti sana kayo. Nasa mabuting kalagayan din kayo. I hope and I pray you are well. Walang sakit. At kung meron mang karamdaman, I pray na gumaling na kayo. And lalo na ngayon, ingat-ingat tayo. Maraming mga nababalitaan tayong sakit Virus na naman. na naman. COVID. Opo. Dumadami na naman yung bilang. Pangalawa, yung monkeypox. Merong foot and mouth disease. Pero, Merong natatakot sa rabies. Okay. Kaya ingat po tayo. Ayan. so yun, may icebreaker question tayo dito. Mhm. Yan. So, ano daw ang feeling mo nung first time kang maging tatay? Okay. So, parenting ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ito na. Sagutin mo muna yan. Okay. First time na magi akong tatay. Actually, naalala ko talaga nung nagle-labor ka nun kay Mia, dun sa panganay natin. A combination of excitement at parang kinakabahan kasi nga syempre C-section yung ano mo pag-deliver mo ng baby. Pero nung habang nag-aantay kami dun sa ospital, dun sa delivery room, nasa labas kami, di ko alam kung anong mararamdaman ko na kasi nga mga bandang alas 12 na yun, biglang nagsabayan nag-iyak yung mga bata kasi ang dami, sabay-sabay, madami kasi yung mga bata Almost dun midnight. Oo, madami mga batang dinideliver doon. Ngayon, nung siyempre, di ko ma-identify naman yung mga umiyak doon. Maya lumabas yung nurse, tapos gusto ipakita sa amin yung baby. Nung malayo siya, mapalapit ako, parang wala namang connection, alam mo yun? Tapos, nung makita ko yung first time na nakaramdam ako ng connection sa kanya, nung nilabas siya ng nurse, tapos umiiyak. Nung pumasok ako, tingnan ako, sabi nung nurse, sir, pwede niyong tingnan. Tapos nung nilabas yung nurse, iyak siya. Wow. Tapos nung sinabi ko, baby, huwag ka nang umiyak. Don't cry. Biglang tumigil. Wala naman ako talagang connection na naramdaman sa kanya. Pero as she grows, tapos nagbibigay ka sa kanya ng care, mas lalong nag-grow din yung love mo sa kanya, yung concern mo. Yeah. Ako naman, alam mo, same din sa'yo, na hindi pala kagaya dun sa mga pelikula na pagka first kita mo, nakakalabas lang sa kanya, feel mo na agad, love mo siya, iiyak ka pa, Parang gano'n. pelikula. Parang pelikula. Yung kasi, di ba parang emergency CS kasi ako nun. Mm. Yeah, so parang overwhelmed ako ng takot kasi operahan ka, ganyan. Ganun lumabas siya, parang parang wala pa ako sa wisyo talaga. Tapos nung pinakita siya sa akin, parang tinignan ko lang siyang ganyan, tapos natulog na. Oo, parang ganun pala yun. Pero kagaya din sa yun, parang as time goes by na inaalagaan mo na siya, doon ko mas na feel yung connection talaga sa kanya. Ayan, Yeah. which leads us to Yan, sa topic natin ngayon, parenting, and mag-break muna tayo doon sa sa topic natin about marriage. Meron pa tayong mga i-discuss doon, but iba muna yung i-discuss natin, no? So, this is about parenting. So, ngayon po sa episode natin na to, kakaroon kami ng reaction video sa interview kay Chapel Rowan. Di ko alam ang ano talaga, ang pronunciation, pero
Ayan, dahil nag-viral nung mga nakaraan yung interview na 'to at related naman sa topic namin, ayan, papanoorin namin. Okay, let's go. All of my friends who have kids are in hell. I actually don't know anyone who's like happy and has children at this age. I have like a 1-year-old, like 3-year-old, 4 and under, 5 and under. I literally have not met anyone who's happy, anyone who has like light in their eyes, anyone who has slept. So, yun lang po, maiksi lang yung video. Pero, totoo yun, hindi pa sila nakakatulog talaga yung mga parents. Anong masasabi natin dito sa video na to? Well, first of all po, magdi-disclaimer lang kami na this topic is not to persuade yung child-free na mga people or yung mga tao na pinili nila na maging child-free. Hindi to persuade them na mas better na mag-anak or ganyan. Hindi kasi, di ba, sabi nga, may kanya-kanya naman tayong preference pagdating sa sa mga ganyan. But this is just para ipakita namin yung realities ng pagiging isang magulang. First of all, sa experience namin, this is not to sugarcoat din naman yung pagiging parent na talagang kala mo yun na yung talagang end goal ng buhay mo, ganyan. Kasi alam natin na yung parenting is both challenging and fulfilling. So yun. And yung experience naman ng bawat parent is different. So iba-iba din ng situation. So but ang i-discuss lang namin dito is karamihan sa mga na-observe namin and also based nga sa experience namin. Well, it's based on reality kasi yung makikita natin yung kanyang sagot doon sa yung kanyang interview, ang sabi niya doon is that wala pa siyang lahat na nakita niyang kaibigan niya siguro nandun parang nagsasuffer sabi niya nga inhale daw. Oo, pero medyo parang too much naman sigurong comment yun pagdating doon sa experience ng mga parents, di ba? Pero you can see na yung kanyang comment, yung kanyang opinion based doon sa kanyang sariling experience. So, syempre, yung kanyang sinasabi, it does not really represent yung nararanasan ng kabuuan ng mga magulang. Okay? Sinasabi niya lang siguro yung mga bagay na yun based sa kanyang observation, based sa kanyang siguro sa naranasan niya with her friends, with her family, sa mga kaibigan niya, hindi niya nakikita yung kabuuan. And to be fair naman, syempre, lahat ng mga magulang, hindi naman laging resentful towards sa kanilang mga anak, di ba? Hindi naman lahat. Hindi lahat. There may be some, siguro, depende doon sa experiences nila at pinagdadaanan nila, sa mga naranasan nila sa buhay. At makikita natin talaga, yung sinabi niya, kadalas, yung may mga anak na 4 or 5 years old. And I think normal na mararanasan ng mga magulang, may mga anak na gano'n na may challenge talaga, may struggle. And ako naniniwala, we believe that those are just season ng life ng pagiging magulang. At maraming mga factor na pwedeng i-consider natin kung bakit nag-struggle yung mga magulang sa pagpapalaki ng kanila mga anak. Kami din, merong struggle din. Lalo na yung sinasabi niya na pagiging sleepless, yung kulang sa tulog. Totoo po yun. Di ba? Depende sa stage din ng sabi mo nga sa season, lalo na may mga factors na kinoconsider, kagaya na kung newborn pa yung anak mo. Naku, talaga naman. Totoo yan. Sleepless talaga. Nakita ko, na-obserbahan ko yun, na-experience ko yun. Nung makikita ko yung asawa ko, ako nakakatulog kasi ako. Sarap ng tulog niya Tapos I think yung isang factor siguro, kaya ang isang parent is maging kagaya nito ng sinasabi ni Chapel is kung wala siyang supportive na spouse na asawa. Kung siya lang talaga yung gumagawa. May mga meron talagang ganyan. Nakikita mo yung asawa mo, naglalaba, naghuhugas, naghahanda ng pagkain, tapos biglang iyak yung anak mo, nagpupo, whatever.
Oo. Tapos ikaw nanonood ng Netflix. Natawa siya tapos kasi kanina nagsi-cellphone. lang siya yung naghugas ng pot. Siya yung naghugas Oo. ng pot ni Okay. Dave. Yeah, yun ang medyo challenge pag wala ka talagang supportive na Oo. spouse, na asawa. Ikaw lang gumagawa talaga lahat. Tapos at the same time, halimbawa, kung nasanay ka magtrabaho sa corporate world, sa company, di ba? And gusto ko may achieve, gusto mo maging boss, gusto mo maging manager, alam mo yun, tapos biglang nagkaroon ka ng anak, and then you decided to stay at home. Pero medyo shocking yun kasi meron kang gustong gawin sa buhay, and at the same time, makikita mo na lang araw-araw nung Nasa magkaanak bahay ka. ka na lang. Four corners ng bahay niyo. Oo, lalo na yung pag nasanay ka sigurong financially independent. Yeah, Tapos oo. feeling mo hihingi ka na lang ng pera sa asawa mo. Oo, yun. Kaya Nakakalungkot, parang, oo. Naawa ka na sa sarili mo oo, kasi wala kang sariling pera. Wala kang sariling pera. Medyo Kaya challenging pag sanay ngayon. ka sa, syempre, corporate life, Mm-mm. tapos magiging ka na lang tagahugas ng pot. Yeah. Kaya marami talagang parang mga Oo. nagiging resentful na mga magulang, no? Mm-mm. So at the same time, syempre, pag nanganak ka, ano ba yung na-experience mo na medyo Mga postpartum. imbalance yung, Oo. hindi mo manage yung emotion mo, na hindi mo sobrang kontrolado. real din yan, yung postpartum. Like, kung familiar kayo dun sa binalita, kailan lang tungkol dun sa nanay na may 3 anak, na hindi na natin i-ano yung detail, pero kung familiar kayo dun sa balita na yun, na yung mga mommies sa social media actually, nakarelate sa kanya. Hindi dun sa act of, yun nga, unaliving the kids. Pero, nakarelate sila dun sa reality ng postpartum depression. Yeah, na-experience talaga yun ng mga nanay. Na-experience talaga kasi fluctuating talaga yung hormones mo. Okay, So, kaya- yan yung mga factors na possible na kaya naging ganun yung mga parents na na-observe ni Chapel Rowan. Yeah, and I think para sa mga asawang lalaki din, you have to really consider that, di ba? Yung ganyang emotional imbalance, hindi makontrol ng asawa natin yung emotions nila makatapos sa panganak. You have to be understanding, no? Dapat alam natin din yan. Hindi, wag tayo maiinis kaagad kasi yun nga yung phase na dinadaanan ng pagiging nanay patapos Mahirap mga anak. din yun. Diba? Talaga mahirap din yun para sa nanay. And that's the reason why talagang challenging at may mga nagagalit na iinis na ayaw talagang mag-anak. Oo. Kasi yung nakikita nila sa mga kaibigan nila. sa mga Parang kamag-anak yung nila. ibang mga parents, especially yung mga women, Mm-mm. natatakot na sila dahil sa mga nakikita I nila see. Yeah. sa experience ng iba. Mm-mm. So ngayon naman, Okay. titignan natin kung ano ba yung mga challenging talaga na parts ng parenthood. Oo, tingnan natin kasi yung reality ng parenthood. Kasi yung reality ng parenthood, both merong struggle or challenge, at the same time merong joy. Oo, yun Diba? siguro yung ang hirap explain sa wala pang anak. Kasi parang ang hirap i-explain na yung challenge tsaka yung joy is naka-merge siya talaga. Like talagang nakaganon. Nakatahi siya, kumbaga. Oo, marriage talaga ng struggle tsaka ng joy. Ang hirap explain True. yun. Oo, kasi kagaya nung dati, parang nag-viral yung isang influencer na sabi niya, sa mga parents daw, bakit kayo nag-aanak? Yun yung sabi niya. Tapos sinabi niya na, paglaki, pag 18, alis din naman, Oo nga, ganito, diba? gagastos ka pa. Totoo naman. Ito naman Pero talaga. ang hirap explain na it's Okay. a combination all at once talaga nararating. Tingnan natin ngayon, Okay. ano yung mga challenging parts o yung mga struggles talaga ng parenting. At the same time, ano naman yung joy. Okay. Diba? So, tingnan natin, dito muna tayo sa challenging parts. Ano yung struggle talaga? Una, syempre pa nagkaanak ka na, magkakaroon ng financial implication yan. Syempre, may anak ka na, yung expense mo ay lalaki at simula pa lang na ipinanganak mo yung panganay natin, di ba? Lumaki yung gastusin natin. Oo. Hindi pa siya pinapanganak, tayo pa lang daw. Dalawa, pag umaalis tayo, tapos pag maisipan natin kumain sa labas, kakain tayo. Spend dito, spend doon, di ba? Ang ginagastos lang natin ay para sa sarili natin. Para sarili.
Pero nung ipinanak yung anak natin, so syempre, kailangan mong gumastos para pa-check up nila, di ba? Yung check up nila, yung newborn check up, tapos laboratory, Vaccine, syempre, ganyan, vaccine, diaper. milk, Kung gusto mo pang diapers, i-OOTD, o bibili mo pa ng damit. Tapos pag lumaki na, pag-aaralin mo, mag-iipon ka na ng tuition fee. Oo. Ito yung Yeah, factor oo. na sobrang hindi lingid sa Kaalaman na kaalaman nakararami. ng lahat. At Diba? isa siguro to sa major reason bakit some people di nila gusto na magkaanak or dinedelay nila yung magkaanak. Some extent valid naman yun, diba? So, Yeah, naman siguro mag-anak kung talagang Oo, kung ayaw mo i-share yung kayamanan At mo. saka kung wala pa talagang budget, wala pang budget. Oo naman. Sure. Ano pa? Ang mga challenging struggle talaga ng parenting. Syempre, physical. Ako talaga physical ang challenge kasi paguran talaga. Yeah, Kasi oo. it's talaga hard work, 'di ba? Na mula pa lang sa breastfeeding, 'di ba? Parang sabihin ng iba na, "Uy, ang galing nakapag-breastfeed ka", ganyan. Pero kasi daw tipid ganyan. Pero talaga ang cost nun yung likod ko. yung sakit ng likod ko, yun yung talagang cost nun. 'Di ba? Tsaka syempre, alagaan mo. Kailangan alam naman natin yung puyat, yung pagod. Lalo na yung mga anak namin, ang bibigat pa naman yan. Di ba? Ang bibigat pa May naman mga pinagmanahan. O kahit si Mia noon, ang bigat niya nung baby pa. Yeah. And tapos may mga emotional needs pa yan. Like, kagaya si Mia nung baby pa yan. Hanggang ngayon naman, kasi siya yung tinatawag na Velcro baby. Yung talagang, siya, yung nakadikit lagi. Yung talagang emotionally clingy talaga. Emotionally, Oo. physically. Na kailangan mong i-meet yung mga physical pangailangan tsaka niya. emotional needs. Hindi ka naman True. mag-aanak lang tapos hindi mo na kakalingain. Ayan, ano pa? Siyempre, pang isang struggle din, challenge yung pagdidisiplina ng mga bata. Di ba? Parenting comes with the responsibility para palakin yung mga bata. Lalong-lalo na, Christian ka, and if you're a Christian, you wanted to let the children grow according sa kalooban ng Lord. Kailangan matuto sila ng mga good values na talagang magiging mabuting tao sila sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Responsibility din natin na i-reinforce o enforce sa kanila yung values na yun hanggang sa paglaki nila, di ba? Medyo struggle nga yun kasi kung halimbawa ididisiplina mo yung bata, hindi nakikinig, di ba? Anong gagawin mo? Papaluin mo ba o hindi? Oo. Tsaka yung pag yung overwhelmed ka din as a parent. Di ba course, minsan papalo mo na din ng di ba? Isang challenge doon sa mga magulang kung halimbawang kailangan kung ano yung tinuturo mo sa kanila, kailangan makikita din nila sa'yo. Lead by example. Di ba? Kung halimbawa, sabihan mo sa huwag kang manood ng TV. Tapos ikaw nanonood. Tapos ikaw babad ka ng TV at babad ka ng cellphone. So, ano ba yun? Hindi, mahirap nga yun. You have to adjust Pati yung sarili ikaw mo. mismo. Pati ikaw mismo kailangan mo disiplinahin yung sarili mo. Kaya, Pati tama, ba diba? asawa mo, didisiplinahin mo din? Kasi cellphone. Yan. What else? Ano What pa? else? Siguro, isa sa mga challenges na na-surprise ako. Na-surprise ako na part ng parenting is yung constantly worrying. Like, worried ka sa kahit na maliit na bagay. Like, ngayong parent na ako, siguro ngayon lang ako talagang sobrang praning sa sipon, sa ubo. Sila yung merong gano'n. Yung mapapraning ka na, pag may bumahing pa lang na isa sa kanila, sabi ko, sino yan? Pag may sipon ka na naman, umubo ka na naman. Oo. Diba kasi, kayo worried ka na, naalala ko may isang beses, nung baby pa si Mia nun. Kasi diba monthly yung check-up niya. Tapos, ako siguro praning talaga ako na may makita lang akong konting pag nakaganon lang, sabi ko, Dok, ba't lagi siya nakaganon? Okay, tapos siguro parang napansin siguro ni Doc na napapraning na ako. Ang naalala ko, sabi niya sa akin, alam mo mami, tayo talagang mga parents, parang part na talaga yan sa atin na lagi tayong mag-worry, ganyan. Kaya sabi niya,
i-observe lang daw muna, ganun. Oo, Kasi oo. nga parang praning ako talaga. Yung, Wala. alam mo yung sumisinok ka ng, yun yung bata sumisinok ng Oo. tagal, di ba? Oo. Tapos o kaya praning naman, hindi napupupo ng Oo, limang araw. oo, parang, Dok, bakit ilang araw na hindi nagpupupo? Dali na natin sa ospital. Oo, pag naman nagpupo, Dok, bakit pupo ng pupo? Oo. Wala pupunta. Oo. Yung worry mo talaga minsan, ano na. Yeah. Parang part na ng ano mo. Kasi Oo. syempre, ano man, di ba, nakaka-stress. Oo, Di ba? tas- Lalo pa yung si Teo, di ba, nung nakaraan December, magkasunod na buwan, nagkasakit. Oo, Yung una, yung December. na-confine siya, dalawang Oo, magkasunod. na-seizure, yung, Oo. na-seizure Yung siya talagang- ng December. ma-access mo yung another level of worry. Talaga, pag naging kang ano. Kung hindi ka, wala kang faith, wala kang waka na praning na talaga. promise ng Lord, mapapraning ka talaga. Mm-mm. Kaya dami ang mga magulang na nagiging resentful din, nagagalit sa mga anak, at tuloy nakikita ng mga ibang single, ayaw na rin lang mag-anak. Oo. Gayon. Kasi, talaga, reality talaga yan eh. Ano Okay, pa? at the same time, syempre, isa sa challenge yan, pag nag-anak ka, yung mga personal endeavors mo, yung mga pangarap mo sa karir mo, Mapopost mo na. mapopost. Oo. Minsan, hindi mo na magagawa, di ba? Oo. Yung katulad mo, Totoo. di ba? So, nakilala kita, nagtatrabaho, corporate girl ito, Corporate di ba? girly. So, kaya lang, nung mga anak siya, nag-decide kami na mag-full-time na lang siya kasi hindi kakayanin, wala namang kaming katulong na magulang namin na mag-aalaga at magiging karelyebo namin sa pag-aalaga sa mga Na anak. siguro, yan naman yung kadalasan talagang dilema ng mga moms. Whether mag-work ka ba or hindi muna, ganun. Or kung mag-pursue ka man ng mga kagaya, di ba, nag-try tayo ng mga side hustles. Ang hirap din kasi, di ba nga, Velcro baby kasi si Mia, ganun. Kaya parang may mga, ano ka na, isasantabi mo muna. Na yun siguro isa din to sa major na reason kung bakit ang isang babae na, although may kakayanan namang magkaroon ng anak, is pinapagpaliban muna dahil sa career. Ayun. Oo, yun nga. Then pinipili ng mga nanay na syempre, wala silang choice, tatrabaho talaga sila. Iwan nila yung kanilang mga anak somewhere sa mga mag-aalaga, sa yaya o sa mga magulang nila o kung sino man ang mapag-iiwanan. Oo. At ito naman, kung working parents naman, ang struggle naman dyan is yung pagbabalance mo ng work mo, tapos ng home life mo, ganyan. Lalo na diba pang mga working, tapos uwi ka pa ng bahay, gagawa ng assignment, ang mga anak, o kaya kung may kailangan pang mag-aasikaso ka pa rin. So, yun. O kaya, pag nakita to ng mga single at ayaw na rin lang mag-anak. Ayaw nila ng ganong life. Di ba meron akong meron naman syempre na gusto, pero pero natatakot sila. Dahil sa nakita nilang ganong enormous responsibility Yes. na syempre Literal. i-give up yung kanilang karera, di ba? pati yung mga things na passionate ka ngayon. Like, kung passionate ka mag-gym, true. o passionate ka sa mga hobbies mo. Hindi mo na diba? magagawa yan. Okay. Hindi- So ano pa, syempre, isa sa challenge yun, walang day off ang pagiging Walang magulang. break time. Walang break time. Oo. Walang holiday. So, present ka lagi. You have to be present. And you have to be needed. 24/7. 24/7. Okay. Yes. So, walang bakasyon po yun. Kaya madami talaga mga magulang, mababurnout ka talaga. Siyempre, may inis ka. Lalo pag trabaho ka, nakafocus ka. Tapos biglang merong anak mo na iiyak, di ba? Oo. Hihingi Lagi ng may pagkain, kailangan. laging Oo, may biglang may kailangan. pupupo. So, talaga ako dyan sa Hihingi mga ng pupo. tubig. Oo, di ba? magpapabukas ng chicheria. Oo, alam mo yun. Nakababad ka na din sa gusto mong ginagawa mo. Tapos biglang merong sisigaw. Oo. So, yun yung parenting. Being Kaya needed. nakaka-stress. Madami mga May parents na challenge burnout. talaga. So, that's Kaya our hindi challenge. naman yan lingid sa kaalaman ng lahat na hindi madali maging isang magulang.
Totoo Diba? yun. Yeah, ano naman ang joys ng parenthood? Ano naman na pagpapasaya? Ano naman yung naging benepisyo nito sa atin? Yan, Well, sa first of Marimar. all, yan, learning to love unconditionally. Kasi di ba matututo ka na love mo siya yung mga bata, di ba? Bibigay mo yung all mo to take care of them, to provide for them, to make them feel loved. So, siguro yung kagaya nga sabi ko kanina na makaka-access ka sa another level of worry. At the same time, ma-access mo yung another level of love na hindi Yeah, mo pa ang na- cheesy. Pero yun nga, pero totoo yun. Parang ma-feel mo yung love na hindi mo pa na-feel before. Parang another level siya. Hindi mo na- pa na-release, hindi mo pa Na-release naibigay before. sa ibang tao. Oo. No? Yun yung love ng pagiging parents. Kasi nung wala pa tayong mga anak, we're looking for love from somewhere else. Diba? We wanted also to love someone. Oo. At pangalawa, syempre dyan, kung nakakapag-release ka ng love, merong ibang klaseng love na mararanasan ka, na marireceive mo. Oo. That's being loved by kids. So, iba yung, alam mo yun, inexplicable. Yeah. Siguro isa nga yun talaga sa parang reward ng Yes, pagiging parent is yung mahalin ka, maka-receive ka ng love from your kids. From your Sasabihin kids, nila oo. sa'yo na love ka nila. Lalo na si Mia, lagi niya sinasabi na ayaw niya daw akong mapapagod. Yeah, oo nga, di ba? Wala ganyan. yung nasabi. Tapos si Teo, kahit hindi pa man siya nakakapagsalita, pero yung delight niya sa'yo, yung feeling na yung tititigan nga, nakangiti sa'yo. Tapos hug ka niya, tapos magsasalita pa yan, sabi niya, ayaw, mami. Ayaw, mami. Ayaw, daddy. Thank you, mami. Ganun. Yung, alam mo yung ganong feeling to be loved by your kids. I mean, it's different to be loved by your wife or by your spouse. Different to be loved by your parents. Different to be loved by sino mong girlfriend, boyfriend mo. O kaya ng mga kaibigan mo, ng mga kapatid mo, ng pamangkin mo. Pero itong pagmamahal, yung affection ng anak, ibang level to talaga. It's a different kind of love. Din, diba? Kasi one thing about kids is talagang sila, yung pure talaga yung nila. Yeah. Yung pure yung heart nila. Wala pa silang, kasi True. nga, di ba, wala pa sila yung mga exposure natin sa kung saan-saan. Kaya talagang yung pag nagmahal sila sa'yo, nag-trust sila sa'yo, is talagang all out. Kaya siguro sinasabi ni Lord yun na faith like a child. Yan. Yes, Kasi true. ganun yung makikita mo yun sa mga anak mo, sa mga bata. Talaga na yung nila is pure talaga. True. Siyempre, mag-grow ka. Yes, oo. Yun din siguro. May nagtanong sa akin one time. Parang ang pagkakatanong niya. Kasi di ba meron akong thyroid problem. So, unstable ka minsan emotionally. Yeah. So, sabi niya, paano ko daw na aalagaan yung mga anak ko na meron akong condition. Pero, yun siguro one thing about parents is mag-grow ka, mas-stretch ka, mag-i-improve ka talaga. Mafo-force ka na mag-improve. Kasi sinasabi siguro yung mga naririnig ko na ibang tao na sinasabi nila na ako nga hindi ko kayang buhayin yung sarili ko, hindi ko kayang alagaan sarili ko, tapos mag-aanak ka pa. Hindi, the reality is kapag nag-aanak ka, kakayanin mo. Yeah. Talaga, ako nga, di ako marunong magluto dati. Yeah. Tapos ngayon, di mo may pa-bake-bake na ako. Kasi yung love mo sa kanila, yung magdadrive sa'yo, na gusto mong mag-cook mag-prepare ng food para sa kanila. Para healthy naman, kakainin nila, ganyan. Diba? Yung mga things na akala mo dating hindi mo kayang gawin is matututunan mo siyang gawin dahil na-drive ka nung pagmamahal mo sa kids mo. Sabi nga sa Reddit, dahil tambay ng Reddit, sabi, children test you. Diba? They will test you. But they also can change you for the better. It is yan. true. True. Totoo yan talaga. You will grow talaga. And you will desire to be a better person. For Kasi your children. kapag nakikita mo sila na gagayahin ka nila parang magkakaroon ka ng desire talaga to be a better person. Lalo na ako na,
syempre yung anak ko is babae. So, I feel like ako yung first na woman na nilulook up niya na kung Yeah. ano yung maging ano ko sa sarili ko, like sobra ba akong conscious sa katawan True. ko, sa image ko, sobra ba akong self-pity naman, ganyan. Yes. Kung ano yung na-observe niya sa akin, Mm-mm. is gagayahin niya rin. So, I desire to be a better person Yeah. para better naman yung paggagayahan ng anak ko. Parenting, yung joy ng parenting talaga is, this one is talagang yung joy na makita mo yung mga anak mo na nag-grow, di ba? And na tayo natutuwa tayo pag tanim, yung mga Oo. plantito at plantita, di ba? Meron tanim ng halaman at Kita mo nakita na lang nag-grow. nag-grow, namumalaklak na, tuwang-tuwa ka, di ba? How much more pag yung anak mo, simula dun sa, nung baby sila, nung ipinanganak, at lumalaki sila under your care. Yes. Di ba? Nakita mo na nagsasalita na, tapos Marunong nagro-response na. maglakad, ganyan. Alam mo yun, yung joy na simula nung kalbo sila, walang buhok, hanggang sa magkabuhok, tapos tinubuan ng ngipin. di ba? Ngipin, So, natutong kumain. ang sarap na makita yung gano'n, di ba? Yung feeling na nakita mo yung anak mo is lumalaki at nag-grow under your wings, under your care, and that Tsaka you become mafe-feel part mo of their, din yung their pride life. as a parent na kinaya mo pala. O sabihin na naman ng iba ang selfish na kasi pride. Kasi parang para sa fulfillment mo, yung ganyan-ganyan. Hindi, ganun talaga po yun. That's it, that's Kahit the naman siguro practicality and kayo mag-work reality of kayo life. sa, Yeah. 'di ba? Parang mag-work ka sa isang project na talagang Mm. sinimulan mo from day one to hanggang mag-grow. Magiging proud ka din lalo na kapag about sa mga anak mo na, 'di ba? Yeah. What else? Ano pa ang joy ng parenting? Siguro ito, kapag may anak ka na, mas lalo mo ring ma-appreciate your own parents kasi Yeah, oo. mo true. na Experience mo na yung pinagdaanan nila. Lalo na siguro netong nakaraan, 'di ba? 2 weeks siyang wala sa trabaho. Tapos talagang doon ko mas na-appreciate talaga si mama, yung mama ko. Kasi 'di ba OFW yung papa ko. Tapos 2 years siyang umaalis, ganyan. Ako nga halos 2 weeks lang naiwan, 'di ba? Halos talagang gapang na ako sa pakaya, 'di ba? Kaya talagang na-appreciate ko yung Kaya parang mas naging soft ako pagdating sa mga older people din. Kasi lalo na sa mga nanay din. Kasi marami na silang pinagdaanan. Tsaka talaga ako tumaas yung respect ko talaga sa mga Parents. nanay o sa mga nanay. parents. Ganyan, nung nandun ako. Kasi ang hirap pala. Yeah. Ang hirap pala. Ganun. Mm-mm. Yan, it humbles you talaga. So yan, merong challenges at Yes. merong joy, It's merong a struggle combination talaga. at merong reward. So being a parent is parang alam mo yun, naghahatakan, push and pull of really emotions. Parang pinaghalo siyang joy, tsaka hardship, fulfillment, tsaka frustrations, diba? All the emotions na ma-experience mo will always be there. Yes. Naalala ko yung napanood ko sa parang parenting yung teacher. Sabi niya, ang parenting daw talaga is mahirap. It's difficult, it's hard because you have to shape a whole new person. Yes. At the same time, you have to manage your emotions, tapos At yung the same responsibility time. mo. So, dalawa yung hawak mo. You have Oo. 2 hands. That's why you need to manage both. So, ngayon, tingnan natin, pag may hardship, you have to embrace that. Kasi, yung mga sacrifices natin, meron laging reward yan mula sa Lord. And, tingnan natin yung parenting is a blessing. Is a holy calling to raise the next generation. Biro mo yung influence na may exert mo dun sa mga anak mo, may bibigay mo, ipapakita mo, will be irreplaceable. Di ba? And let's always appreciate yung mga little blessings na dumarating sa atin na binibigay ng Lord. Di ba? So, yeah, ano yung may iwan nating... going back dun sa sinabi ni Chapel Ron, totoo naman yung mga sleepless nights, mga ganyan. True. Pero, hard doesn't mean na it's miserable. Diba? Challenging doesn't mean na
wala ng joy, nasa hell na, sabi nga ni Chapel, doesn't mean na ganun. Oo, challenging siya, but syempre for us as parents, na fulfilling, di ba? Lalo na if you love your kids, if you love your children, di ba? So, di natin inaalis yung sinabi nga natin kanina ng mga factors, pero it doesn't mean it's miserable. It doesn't mean that way at all. You know what? Mag-iwan tayo ng biblical verse doon, para at least maintindihan natin in context of biblical principles. Let the children, sabi rin sa Matthew 19:14, let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. Okay? The more you explore and journey sa parenthood, the more you understand your kids, and the more also you need to become like them. And the more you get close to Jesus, the more you become a heavenly citizen, di ba? It helps, di ba? It helps. Nakakatulong talaga yung pagiging parents. You discover more about yourself, you discover more about heaven, and the more you discover about yourself, the more you discover about Jesus Christ, that you need Jesus. True. Okay? Yan. So yun, marami pa po kaming pwedeng sabihin about this topic, but limited lang naman yung time natin. So hanggang dito na lang po ang ating discussion. So again po, thank you for watching. Yeah. Thank you for listening. Please like and subscribe. See you next time. And share po sa mga friends nyo na magbe-benefit sa video na to. Thank you. Bye-bye. God bless.